Praise for thy wondrous love that sealed this sacred day, a sign that all we understand, we own thy sovereign sway. Oh, the glory of your presence. Oh, the glory, sing. Oh, the glory of your presence. We, your temple, give you reverence. Come and rise to your rest and be blessed by your praise as we glory in your embrace, as your presence now fills this place. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our nation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Mao nga Dios aniya kami nagakatigong pagsimba, pagkahit, paghimaya kanimo tungod sa imong pagkamaayo sa matag usa namong kinabuhi. Sa tibok semana ikaw nagapanalangin, nagaproteksyon, nakadangangat kami karon nga adlaw nga balaan aron sa pagsimba kanimo. Salamat sa tanang kaayuhan nga amo nadawa. Sabta kami magapadayon sa among pagsimba. Hinaot na ang gahom sa kalang espiritu, mag-aamdam sa among kasing-kasing gunahuna, maghatag ka ikaw na mo kaalam sa pagsabot sa inyong balaan na pulong na kini mahimong inspirasyon, mahimong foundation sa among pagtuo o pagsalig diha nimo, ug maandam kami sa ulahing mga adlaw ng mga kalisdanan. Salamat nga ikaw magadawat ka namo ug magapanalangin sa among pagsimba niing tibok nga adlaw. Sa ngalan ni Jesus. Yata karon mga igsoon alang sa luna sa pagkuha sa itong halal o atong mga patulo atong ibarin sa atong Ginoo sa atong Dios uban sa atong diakono nga may buhan ini. Ang pulong sa bulang kasulatan mga igsoon na pag-ingon dire malaki stretches ingon. Dala ninyo tibok kay kapulo adto sa balay tipiganan. Aron nga adunay kalanon diya sa akong balay ug pinagi nini sulay ninyo karon nagaingon siyo ba sa mapanon kung dili babuksan ko kaninyo ang matambuhanan sa langit o bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi na walang naanyay dapit nga ikong kabutangan sa pagdawat niini atong yang atong mga diakono sa pagkuha sa mahalan uban sa awit. Scriptures from the ancients past, bring me all that rises to the storehouse. Ulabing balaan ng Diyos samahan ng kagagawang sa matanan. Dalay kung kasulay katapusan ng Diyos tigay ikaw sa mga panagi. Tinugdan sa grasya o sa mga panangin, ngayong abong nabatnan, adlaw-adlaw. Karon ng Diyos, ani aganing salapi, nga mong ibalik diya kanimo ang mga halal sa mga igsuunan, sa ilang abot, sa ilang pagpininuha tibok simana. Manginig nimo og salapi ng Diyos, magkini makatabang sa
magduso sa mensahe sa may balita may tibok kalibutan o kini sa makatabang sa pagdala dagang hamilig galag diya sa tiilan sa mga manunubos nga si Jesus. Panalangin ni kaming tanan nga nagahatag nini o bisan pa man sa wala pa nakahatag apan ikaw magpanalangin ka naman tanan og dugang nga sa sunod adlaw ipapahulay ingon nini kami gapon magbalik maghatag balik kanimo sa among bahin nga mga halad namo og ikapulo. Salamat o Diyos, ka magtubag, magpanangin ang panunay, kaya kini mong panangayo ka ni mo, salamatan ikaw. Sa ngalan ng kahong sa mga manunubos, na si Jesus, Amen. Amen. Pabilin kas pagtindog atong paminahon ang bersikulo nga karon mga baoy giandam sa Ginoo kamuwat natin ni mao ang kubos nga alagan Pastor Guadirama dinhi nato makita sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 20. Dahil kung ta ang Dios kan sanggahom aniha kanato ug arang kahatag ug labaw pa kaysa atong mapangayo o mauna-una. Now, dear Lord, as we pray, take our hearts and minds far away from the press of the world all around to your throne where grace does abound. May our lives be transformed by your love. May our souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Ama, nagkarapan mo Diyos dasal sa mga langit. Kami nagkalipay mo, lumog sa imong kaayo, nang ihatag sa matag usaknan. Kadiin kami nakahimo sa tibok semana na among mga gibuhaton. Lumintak na sa adlang ipagulay. Ikaw sa gihapon na lubat ka na mo, sa pagahimaya da sa imong langit tibok adlaw na ipagulay. Kadiin ang among mga kasingkasan gunahuna. Nahimo na mahaong diha sa tulong sa mga harian. Kamay kami Ginoo, wala ang among mga paggraduha, wala ang among mga kabalaka sa kinabuhi kami na sa mga nagkita o ganun sa paligid. Kamay kami, tibigi kami diha sa mga nagkaroon. Kami usab nag-aampo sa pinasahi. Ang among mga kaigsunan na wala kahimo sa pag-ikuban sa pagkabahan diha kanimo ni adlaw nga ipagulay. Kami nag-aampo na ikaw magabisita kanila. Ikaw magabisita sa imong inanak na si Carol Jim Dago, kay Brother Joe Budalahos, kay Sister Mabados, kay Brother Jim Hamis, labinusab kay Dayan Payoko, kay Sister Tata Bilsaban, o kay Brother Jagata. Nadiin Ginoo, ikaw magatipid kanila diya sa tulong sa mga ginarigan. Nabisan pa man sa sitwasyon na dunay hagit sa pisikal, apan ikaw among gisaligan, among gilaungan na ikaw magabisita sa patuloy sa kanila o maghimo sa paghikap sa ilang balatian o mahimo kini Ginoo na mawala o mahimo kini Ginoo na sila sa sulod adlaw na ipagulay among mahimo na makikuban kanila aron sa anak kanitan na malipayon nga nagapaabot diya kanimo hangtod sa kadako kadayag kadibayat na magasugat kanimo isa sa mga Ginoo. Panalangin niyo sa matanan mga kaigsunan ni anak at karon na ikaw Ginoo mag-prepare sa mga singkasin ng mga nasangtan kami magapaglinaw sa iyong mga pulong na iyong pag-ihatag sa iyong
magbubuhat kay Pastor Guarterama. Ikaw maghatag kami o kaalam na rin mo. Alam siya na mga pulong na ano mabatna. Mahimo kini na makapaligong pa sa pundasyon sa mga pagpanalagan diya kanino. Huwag kang pagmabutang wala kang matukid sa mga dapat amot na ginabalik kini mo ang dumawag kinaya. Salamat sa tanan nimo na mga kaayo sa mga panalangin. Kiniktanan namong pasalamatan sa mga personal na waluliwas. We thank you, Lord, for hearing our prayer. You're full assurance, we claim so deep. Now prepare our hearts, our minds made clear. Make your church ready, your message to hear. Luz naman matapos ang kasakitan ta. Ang mga suliran, masulban pagkahan. Ako'y sulong, di kasing-kasing may kahinawa. Nagkapamasingan, may sulban na Pisandalhon kita sa kapalaran. Kasakit paghihapon ang magkaglagan. Apanaluna pa'y galan, kaanay ng saligan. May katapos kamutubag, pigiling tanan. Wala'y laing pa, makatubag sa dagan kong mga pangutanan. Ang Diyos may katarungan, iyang umpayo ng kasakit ng lugar. Ang kinabuhi ko sa'y di masaktan. Kanunay tangi kong tawang kadaugan. Ama ng Diyos mao'y nasayo sa araw.
ha is mga balaan nga yawi alam sa dagaya nga espirituhanong mga balaan. Divine case to abundant spiritual blessings. So, hinaot ko, by the grace of God, kita mag-iusap sa pagtuon based on the verse Ephesians 3:20. Kung sa ingon diha, ngadto kaniya maaram makahimo labaw pa sa atong mapangayo o mahuna-una. So ang Ginoo nga atong gialagad makaisunan, makahatag siya more than we asked, more than sa atong maabot sa atong una-una. So unsa ang atong part makaisunan aron makita mahimong takos sa maong abundant spiritual blessings. By the way, salamat kayo mga kaisunan nga sa inyong trust nga sa pagkawala ni Pastor Batuon, wala na to damha, but then ako ang gipabalik diri sa Mispa Dynamic. Thank you and to God be the glory. So magtuon na karon sa mga espirituhanong mga yawi aron kita mahimong tapos o makaabli sa espirituhanong panalangin. Why be spiritual dwarf when you can be a spiritual giant? Ngano man daw nga magpabilin ta nga spiritually dwarf nga pwede man ta nga mahimong spiritual giant. Diba? Gamhanan, magialamon kaayo ang atong Diyos. So, okay, number 1, prioritize your daily time with God. So, mga kaigsunan, reminder para nako, reminder para sa matag usa ka igsunan sa Mispa Dynamic, prioritize your daily time with God. Sa atong panahon, sa atong kabisi, mga kaigsunan, dahil ka trabaho, mga teachers, busy kaayo. But remember, nga bisan unsa ka kabisi, ato yung tagaan quality time ang Ginoo. Prioritize. Kaya kung dili na ito taga-priority makaisunan, mahurot yun ang atong time sa atong kabisi, then wala na quality time para sa Ginoo. Remember si Jesus makaisunan every day. Ginabuhat ni Jesus nga moadto siya sa solitary place aron lang siya makikonnect sa iyang langit ng amahan before siya mubuhat sa buluhaton anak nga adlaw. Di ba mo take na tayo time sa pagkaon, pag-inom, pamahaw, paniugto, panihapon, and then musnak pa? Di ba? Nga naman yun, nung hatag magitag time nga mukaon, mamahaw, panihugto, panihapon, tungod kay kahibalong ta nga mumunay mong hatag na tuo, puso. What about spiritual food? Di ba? Kung ang physical na pagkaon muhatag puso sa atong lawas, sa spiritual food mga kaisunan, ang espiritual ng pagkaon, mauusab ang ikinahanglan para muhatag nato espirituhanon na puso. Pero dunay kalahian, no? May man tong di ta kakaon sa pamahaw, paniudto, kay mubati man tagulong. Pero sa espiritual ng pagkaon, bisag wa ta nakakaon, murag, dili naman kaayo, ha? Dili na kaayo, no? Mangutan na ko ninyo, unsa kay indicator, unsa kay indication, nga gigutom na ta spiritually. Kay sa physical nga food, mubati magitag gutom, mudiman ang ato ang lawas, nga kinahanglan na kita magkaon. Pero sa spiritual, unsay indicator, nga kita nagkulang na sa espiritual pagkaon para nga gutumon ta sa espiritual pagkaon. Ha? What do you think? Kamo na ang maguna-una anak kung sa kay indicator, no? Nga gigutom na ko spiritually, nga I need spiritual food. Okay? Nga kaigsunan din good things can be the enemy of the best thing. Ang mga maayong utang mahimo kaaway sa pinakamaayo. In short, mga kaisunan, ang material things
posible mahimo siyang kaaway sa spiritual. Diba? Sa atong kabisi, material man na, atong pangimpliyo, material man na, physical na ito na mga need. Posible ang atong mga physical need, ang atong desire, atong paningkamot, atong goal, atong ambition, posible mahimo siyang kaaway sa pinaka maayo. Inoon, mga kaisunan? Kanang kabisi na ito, naningkamot ta nga atong goal, mabog na ito, dili man nagdautan. Pero, kung dili ta maghatag og priority para sa atong Ginoo, then kanang mga maayong butang nga atong gikabisihan can be the enemy of the spiritual things. Prioritize. I-priority nato ang pag-ampo sama kang Jesus na kaisunan. Wala magilain mo himo ani kundi kita matag individual. Kita nagtigom tadi karon sa fellowship nagdinasigay ra man kita. Pero ang application ani naa ra gyud sa atong matag usa ka palimanan. Ang sermon makaisunan is just inspiration, is just encouragement, but ang fulfillment sa sermon makaisunan is ang application sa matag usa nato. Si Daniel makaisunan bisan pa tungod sa kasina sa iyang mga kauban haylo nila ang hari nga maghimong decree nga dili na mosimba o magampo sa iyang Dios kung dili ngadto na sa hari. Pero bisan pag naghimo na decree ang hari makaisunan, he was willing to go to the lion's den rather than skip his prayer time with them. Grabe si Daniel makaisunan sa pagdiditan na sa pagampo sa iyang Dios. Pero willing siya nga ihulog sa gahong sa leon. Kay di gid siya muskip. Di ba? Himo to balaod nga di na magampo pero nakit-an iya po siya nagpadayon sa kampo sa iyang Ginoo. Mao hinungdan gi-charge siya og violation sa decree nga gipirmahan sa hari. Makaisunod kita wala biya nagdili nato nga magampo ta 3 times a day sa mga Daniel. Ina-encourage pagalit ta makaisunan. Pero kita usa kulang sa ato ang regular na pag-ampo sa Ginoo. Okay, so key number 2 is, so una is prioritize. I-priority gid nato makaisunan nga naa kitay time sa Ginoo. Nga iya ra gyud sa Ginoo every day. Sama kang Jesus. Second, remove form, pretense, and riches. Ikaduhang Yahweh para mahimot ang takos sa espirituhanong panalangin makaisunan is remove form, pretense, and pretense. So ato din ihiklin ang forma, ihiklin ang pagpakaroon ihiklin ang tanang mga pretenses, mga lumap. Okay? Actually, mga isunan kanang moral law and health laws sa Ginoo, that is for our protection. Nga kung muabay ta within the principle of the moral law, within the principle of the health laws, we are protected by the divine power. Pero kung mugo out ta makaisunan, dili ta mo abide sa moral law, dili ta mo abide sa health laws, then we are prone sa sakit, then we are prone po sa kaaway tungod kay wala na ta sa safe ground. After all, kung mo-violate ka sa moral law, na consequence. Diba? Kung violate ka sa health laws, na-agihapoy consequence. So, remove form, pretense, and breaches. Doon ay naghimo o bonfire mga kaisunan. Diba? O, nanay kayo, dugangan ko ginatubutan ng mga sunod. Nag-observe ang mga monkeys mga kaisunan. So, sa hindi ko sa monkeys, naman po sila yung idea, ganahan kayo sila ilang iawat. Nagdikumpod sila o daghan kaayong kahoy. Okay? Pero kung sila nahitabo mga kaisunan, walay si kalayo. Daghan kayo sila kahoy itikong pero walay kalayo. Masay kulang nila. Kulang sila kalayo. Sila yung lighter. So mga kaisunan, kung kita managtikong ta mga kaisunan, naghandong ta na dunay dako nga kalayos kainiton yes pagtuo. Pero kung walay
kalayo gikan sa Ginoo pinagis gawon sa ilang espiritu sama ra gihapon tas mga unggoy taman ratas handog. Muna ang revival mga kaigsunan is work gina siya sa Holy Spirit pinaagi sa atong pag-ako. Dili ta ka-revive sa atong kaugalingon. Igog lang nato ng pangayoon sa Ginoo. Ang Ginoo ra ang makakindol sa fire of revival. Di ba? Ang mga apostoli sa una sa Pentecost, nag-pray sila. 10 days of fasting and prayer. After that, gikunsaran sila sa balaang espiritu sama og dila nga kalayo diha sa ilahang mga ulo. Okay? Ingon pa ni G. White, Christian Service page 41. It is a solemn statement that I make to the church that not 1 in 20 whose names are registered upon the church books are prepared to close their earthly history and would be as verily without God and without hope in the world as the common sinner. So iyan ang gisulti sa usa ka dapit sa unang panahon. Okay? Wala na niya gisulti diri sa Pipulutan Church. Pero ang principle mga kaisunan, iyan ang gisulti as a warning. Nga nakita niya na sa mga church is not 1 in 20 is ready kung mabalik ang Ginoo. Kumusta ka po sa ato karon? Sa ato diri karon sa fellowship. Kung mabalik ang Ginoo karon gabi, pila ka nato ang prepare. Kaya ang Ginoo rin nakabalo. Iyon din ba kayo sunan, the most popular religion at the end of time. What do you think? Ang pinapuno ka popular na religion sa katapusan, towards the end naman kita, unsa kuno ang pinaka-popular na religion? Wala din nag-iskot makaisunan o sikta. Tuon sa ingon din the religion of form. Ang pinakuno ka noon o pinaka-popular na religion in the last days is the religion of form. Yan ang religion ko ba nasa forma lang. Tinuod ba na sa Apostle Paul nagsulti o sa ingon din having the form of godliness but denying the power thereof. 2 Timothy 3:5. Iprophesy na sa Bible na in the end, di ba, ang starting anak niya is, know also that in the last days, perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and unholy, having a form of godliness, but denying the power thereof. Nagpakita na religyoso, pero nagapangimakak sa matuod nga gahom niini. So nagnaot ko makaisunan as a reminder para nako para natong tanan nga tinud-on nato ang atong pag-alagad sa Ginoo. Di ba? Adventista tas adlaw Sabado, pagka Domingo Adventista diapunta sa Lunes. Ipakita nato nga bisan ang sa tamo adto Adventista ta dili kay ayara ta mailag Adventista kung Sabado. Ha? Danang adlaw Adventista ta makaisunan. Dili nato ikaulaw ang atong identity nga we are Adventist sa atong workplace. Bisan ang sa tamo adto, we are Adventist. What does God see? Kung kita ato lang taon ang atong kaugalingon diha sa God's mirror na maong balaod sa Dios, unsay makita sa Dios sa ato ang kinabuhi. Lakip sa sulod sa atong hunahuna sa atong kasing-kasing. Abi niyo makaisunan. Kung ang Ginoo nagbidyo nato sa atong ibuhat sa dayag o ibuhat sa tago, unya i-play diri, i-project diri ang atong ibuhat the whole week. Pilaka nato ang happy nga i-project o kitang tanan mo tan-aw sa salida nga nahimo throughout the week nga imong gibuhat. Ha? Murag kamay na gid siguro mo inyo nga okay ko ba? Ha? Tungod kay ang uban natong gibuhat murag dili angayan ipadayag o makita sa public, but then dayag atubangan sa Ginoo. There must be no pretense in the lives of those
who have so sacred and solemn a message, as we have been called to bear. The word is what sings Seventh-day Adventist because it knows something of their profession of faith and of their high standard. Di ba? Kabantay ta makaisunan nga kung Adventista magpamadlong, muingon ang tagagawas nga balo-balo Adventista. Pero lain ka religion makaisunan magpamadlong, dili man lagi sila moingon nga balo-balo mo ni. Dili man lagi sila moingon. So, buot pasabot makaisunan nga kita mao ang kahayag sa kalibutan. So, pasalamat na ang pribileyo na kita di ay mao ang light of the world. So, privilege na nato kay naata diha kita mao ang light of the world. Diba? Then the question is, can the world see Jesus in us? Okay? Ang kalibutan, ila bang makita si Kristo din nato? A bridge in a hole. A bridge is a hole in the wall. Kanang bridge makaisunan. Remove for, kanang ihiklin na nato ang forma lang. Okay? Ihiklin nato ang pagpakaruning no. O ato kung siraan ang mga bridges. Bridges means kanang kung naakay paril, na ibangak nga pwede maagian. Okay? So, atong isira ang mga bridges aron ang kaaway dili maka-enter. Mao po na ang balaod sa Dios makaisunan. Ang balaod sa Dios sama siya sa wall, sama siya sa paril. Kung magbuba diha ang usa, one of the 10 commandments atong lapason, ug atong bubaon o atong i-ignore, then na ay agianan ang enemy mo enter sa atong kinabuhi. So makaisunan kung kita ni abide sa 10 commandments, we are safe. Kay ang gahom sa kaaway dili maka-enter sa atong mga kasing-kasing. Pero one of the 10 commandments atong gilabas, then naanay hold ang kaaway sa atoa. Kay kung imong basahon ang 1 John 3:8, siya nga nagpalayon sa pagpakasala iya sa Yawa. Kung ba't kayo na napagasulti? Siya nga nagpadayon sa pagpakasala iya sa Yawa. Bukat biya kayo naka-verse mga kaisunan. So a bridge is a hole in the wall. It allows the enemy to sneak into our lives. So kanang paril mo, magina protection, magina parang dali makasulod ng kawatan. So sa spiritual sense mga kaisunan, ang 10 commandments mo na ang spiritual wall nga we are protected sa power sa Ginoo. But then, kung dili ta mo abide sa principle of the 10 commandments, then we are on the enemy's ground. There is nothing that Satan fears so much as that the people of God shall clear the way by removing every hindrance so that the Lord can pour out His Spirit upon a languishing church and an impenitent congregation. Selected Messages, page 124. Volume 1, page 124. Wala ko nilaing ikahadlokan ni Satanas nga ang katawan sa Dios iyahang i-remove ang tanang babag aron mabubuan ta sa balaan nga espiritu. Take time to examine yourself for spiritual bridges. Sabi ni mga kaisunan, kanang mga tao sa mga Pedro nga nung gilimot niya si Jesus, naatoy mga spiritual defect sa iyang kinabuhi. Di ba? Na spiritual defect, ngunya ang end, mautong iyang gilimot. Kaya kung wala to siya defect daan sa iyang kinabuhi, then, dili to niya ilimot si Jesus. Sa kay ganyan makaisunan sa una, upang ko sa district, di ako nagpuyo sa initaw. Kapan, sa likod sa simbahan, di ako nagpuyo. Then, diyan rin sa likod sa tipuyan, na di ay Sir Duilas. Na panahon sa Badong, panahon sa Tipunga, lingaw kay mga bata. Nagtuko na may makaisunan, na kato nga Sir Duilas, ligon kayo. Pero usa ka buntag makaisunan, bago kong pamimata, na tingala ko ba nga, nagpitik-pitik ang punuan sa Sir Duilas. Dito nga lami, ang dito tapad na ko, inana ka doon ang clerk, ako na ako sa likod simbahan nagpuyo, pitik-pitik. Di, nga lami, sabi ka, pitik-pitik.
pila ka minuto makaisunan tumba ang sarwilas akwa. Pagtanaw pa namo makaisunan. Dapit raman ay sa pangit ang lingkod niya ang sa tunga di ay lakak naman di ay. So mga kaisunan sa sunod nato spiritually kung naay defect na tingala lang ta pag sa pagsulay ni kalit rata kapukan. So amin ka sa iyo pa, examine yourself. Ato examine atong kaugalingon kung wala bagyoy mga kakulangon o defect spiritually. Key number 3, ask and keep asking. Di mo na magitay kakulangon. But then, ang Ginoo makahatag nato kung unsay atong una. Ask and keep asking. Kato bitong babae nga balo sa Bible na nasa Luke 18, ako na ganito as illustration. Katong nangayo og tambag sa judge niya, katong judge bitaw nga dili niya nagloko sa Dios or unbeliever, di wa po siya pagkill sa mga tao. Pero katong babae nga balo nga gilupigan sa iyang kaaway, sige hangyo dito sa judge nga kanang labani ko nga gidaog-daog ko sa kaaway. Wala gyud nagpakabana ang judge, pero kani ang babae kay determinado maging sa sige balik-balik. Na nasa Luke 18 ang story. Luke 18 verses 1 to 9. Sige balik-balik. Okay? Sige balik-balik ang mga babae. Hangyo sa mga judge. Wala ang tayo huna-huna ang judge na iyang tabangan. Pero tungod sa siging balik-balik sa mga babae, o siging sa judge, ako na lang ning tabangan kay mahasul makuan niya siging balik-balik. Di ba? Gigamit ni nga paralel ni Jesus ingon dahil si Jesus nga. Ingon dahil si Jesus. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Sabi ba? Ingon siya ba nga? Nitapang manggani, okay? Nga katong dili unbeliever nga judge, tungod sa siging balik-balik sa babae malo, nitapang na lang siya kay mahasog na siya siging balik-balik. Unsa pagkaka ang atong Ginoo nga mulaban ni atong nagatukaw kaniya adlaw o gabi. So gigamit sa Ginoo ba nga illustration nga kung ang dili tumutuo makahimo mangani mo tabang kung determinado lang kita mga tabang unsa pagkaha ang Ginoo nga siya usa ka matarong nga Dios nga nagapaminaw sa atong pagtukaw adlaw o gabi. Pero diri makaisunan ba sa katapusang bahin hindi niyo? When the Son of Man cometh, will he find faith on the earth? Sa tanang verse sa Bible makaisunan kaniray verse ba nga medyo murag kung atong sabto sa tawhanon na pagsabot murag na balaka si Jesus na inibalik niya makakaplag pa ka siya pagtuo. Grabe no? Buot pasabot na kaisunan na in the last days mo decline din ang pagtuo. Sa may faith mga kaisunan ato yung mga acronym ng faith in short faith F-A-I-T-H. F is focus on God's mission. Aspire to live like Christ. Inspire others. Trust in divine power. Hope for the best. Ako suliyon. F is focus on God's mission. Aspire to live like Christ. Inspire others. Dali na kayo memorize no? At least na amoy mabahalan pagbuli ba? Inspire others. So ako din ang trabaho kada adlaw, i-inspire na to ang uban. The more i-inspire na to ang uban, the more punta ma-inspire. Okay? Trust in divine power. Naamang yung mga problema. Pero trust in divine power. Then, hope for the best. Happy tata, last naman ni, key number 4. Yield in faith to God's word.
not your feelings. Muna yung pinaka-importante na ito mga kaisunan. Yield in faith to God's word, not your feelings. Musalig ka sa pulong sa Ginoo, dili sa atong mga paghati. Si Martin Luther, kita mga kaisunan, di pangutana siya. Do you feel that your sins are forgiven? O sa ito bang ni Martin Luther? No. I do not feel that my sins are forgiven, but I believe that I have been forgiven. So by faith, mga kaisunan, dito magsalig sa atong feelings na mag-ampong ka, Ginoo, pasaylo ka sumsala. Pero pag humani o pangay pasaylo, napasaylo, nabagha ko ba? Awalay pagtuo, di ba sa inyo sa Ginoo? Kung isugit ta ang atong mga sala, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Di ba kung saan sa Ginoo? So take God at His word. Salita na to siya. Pinagis pulong bisan pa. Regardless. Manigyan din niyo? Okay? Regardless kung ibatik na to o wala. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Ang pagtuo mo gaabot pinagis pagpaminaw, pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Kung unsay gisulti sa Ginoo, then take God at His word. Ang Diyos nagsulti, then kana tinuod bisan pagdili nimo mabati sa pagkakaroon nga gipasaylo na ka. Then saligan tuuhan nato ang Ginoo. Kung naguna-una ta nga pasigwa ta ng pasaylo, pasigwa kita ng pasaylo. Okay? The battle is over. Fact versus feelings. Okay? Fact versus feelings. Ang kamatuoran mga kaisunan mo, ito basihan. Dili ang pagmati. So, daog ka mga kaisunan, ang kamatuoran din na siya bisan pa o against ang imong feelings. Hindi the kind of faith that we need today is faith that can stand on God's word alone. Musalig ka kung unsay gisulti sa Ginoo. Silid si White nagsulti. None but those who have fortified the mind with the truth in the Bible will stand through the last great conflict. Walay laing makabalog sa uling manadlaw. Kanto lamang nag-practice sa pagsalig sa pulong sa Ginoo. Nakanang bisag kung sa may tabo, mustand ta. So unsay naa sa gisulti sa Ginoo. Sama sa leksyon last week pa. Sang siyadrak misa ko kabindigo, nga bahala pag itambong ang Ginoo nga ang gialagan makaluwas na mo. Pero kung dili man kinyaluwason, kung naa sila yung reservisyon ba, na kung di man kabit-on sa Ginoo nga iyaming luwason na ng bungno nga kalayo, ay basta kiniligid ni mo alagad ang imong larawan na bulawan. Sa ato pa, naatay pagtuo nga luwason sa Ginoo. Pero kung dili man kabuton sa Ginoo nga iyang protektuhan, musubot na bahalag mga sulok. So muna yung pagtuo mga kaisunan nga walay pagkompromiso. Kumusta man sa ato karon ako ang kundi ako mga kaisunan. So na compromise di ako sa akin. Di ba? So ang itang mamalandong mga kaisunan ang prinsipyo sa Ginoo, we will stand for the right though the heavens fall. Parang pa sa insakto, bisan pagpulog ang langit. So mustanta on God's word alone. There is no danger that the Lord will neglect the prayers of His people. Wala kay kabalakan na kaisunan, kay ang Ginoo mamati kung mutubag yun sa atong mga pag-ampo. The danger is that in temptation and trial, they will become discouraged and fail to persevere in prayer. Sa challenges mga kaisunan, sa trials and affliction sa kinabuhi mga kaisunan. Sama kang David ba? Sa panahon nga kita naa sa grabing kalisdanan o kapagsulay, nga murag wala na tayong sanang sa atong kaugalingong muna-una. Remember, ingon ni David sa Isaiah 48 verse 10, 46 verse 10 ba na? Yung siyang be still and know that I am God. Di ba kung ingon ni David? Be still and know that I am God. Ilha, nga ako Diyos, panahon sa kalisdanan. Napaisaan niya sa Nahum 1:7. Nahum 1:7 ay saan ang Ginoo. The Lord is good,
Stronghold in the day of trouble. He cares for those who trust in Him. The Lord is good. Stronghold in the day of trouble. He cares for those who trust in Him. Faith takes God at His word, with or without feelings. So, mga kaisunan, ang pagtuo mga kaisunan, gitake na to ang Ginoo, nisaligan na to ang Ginoo, pinaagi siyang gisulti. Regardless, gibati man nato or wala man nato gibati, human kita nagampo, bisan pa o nabati natong kalinaw or assurance or gibati nato nga murag wa kay assurance sa atong kaugalingong conviction, but take God at His word. Ang gisulti sa Ginoo maoy atong sabton ug tuuhan ug saligan, dili ang atong kaugalingong pagsabot ug dili ang atong kaugalingong pagbati. Kay tinuod, maluyahon man ta naman tayo pagduha-duha. Pero ang Ginoo siyang gisulti, dili man na kaduha-duhaan. Kay ang Dios gamhanan, mabuhat man niya ang tanan. Atong part, mao ang pagsalig kung unsay gisulti sa Dios. Makaisuna na binimo on first step nganong nakasala si iba. Wa siya mosalig sa instruction sa Ginoo. Di ba ingon ang Ginoo ayaw kaon kay mamatay ka? Ingon ang Ginoo kaon kay dili ka mamatay. Kung nisalig pa si iba sa Ginoo nga ayaw kaon kay mamatay ka, take God at His word, ayaw kaon kay mamatay ka, bisan pag usaon to linla sa temptation, dili to siya kay giyang gidawat ang Ginoo pinagi sa isulti nga ayaw kaon kay mamatay ka. So yung anak kalig-on ang prinsipyo nga gitudlo sa Bible mga kaisunan. Take God at His word. Kung sa gisulti sa Ginoo, mao na siya. Second to the last slide. Now, to Him. Now, unto Him who is able to do exceedingly abundantly. Grabe no? Kaduhagi naman. Exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto Him be the glory. Now unto Him that is able to do exceedingly abundantly. Ngadto kaniya nga makahimo exceedingly, sobra pa, abundantly, labaw pa, above all that we ask or think. Abi mo si saan sa Ginoo, grabe di ba? Kung nasturan nga Bible verse nga naghatag og promise makaisunan bukat kay ni nga kuan ba? Kaya ang Ginoo makahimo paghatag exceedingly abundantly above all, labaw sa atong mapangayo ug labaw sa atong mahuna-una. Labaw pa daw sa atong gipangayo. Labaw pa sa maabot sa tumanahuna, able muhatag ang Ginoo. Di ba? Able maging ang Ginoo. Simple illustration. Sa mathematics, makaisunan. Kaya ang ingon diha, labaw pa sa atong mapangayo. So, kung unsay atong gipangayo, mo po niya atong pagsalig. This is the confidence that we have, that if we ask anything according to His will, He hears us. O ihatag niya sa ato. Then, muhatag siya more than sa atong gipangayo o more than sa atong mahuna-huna. Sa mathematics, pila man gyud ang maabot ninyo o count. How much can you count? Ang isaan diha, makahatag ang Ginoo above all, more than you can ask or think. He is able to give more than you ask or think. So pila may inyong maabot sa una sa mathematics? Di po ka sulti kay unlimited man ang number. Mga mathematics teacher. Unlimited man ang number. So dili kita karon ka-declare nga diha taman ang inyong maabot sa inyong una kay infinite man ang number. Ang gisaad sa Ginoo diha, makahatag siya more than sa atong maabot, sobra pa sa atong mahuna-huna, sobra pa sa atong mapangayo, sobra pa sa atong maabot sa atong huna-huna. Tinuod manggid po. Ang Ginoo makahatag manggid sobra pa sa atong huna-huna. Diyan sa nato ang material things. Kay material things mong ginang mag-count o pila. Dirita sa spiritual blessing atong na-receive sa Ginoo. Pagdawat nato kag Ginoong Hesus nga atong personal nga luwas. Nakadawat ta og assurance of salvation.
Di ba? Nakasiguro na ba mo karon nga luwas na mo? Okay. Naa natin assurance of eternal life. Mangutana ko ninyo, pila man katuig ang eternal life? O di ba sa ato pag-receive na to kan Jesus nga atong personal manluwas, we receive eternal life. Nakadawat na kang eternal blessings, di na maihap ang tuig sa gift of eternal life na atong na-receive. So in a spiritual sense, nadawat na nato ang atong gipangayo sa Ginoo, atong gihandog sa Ginoo eternal life. Pero siguro, siguro sa material, wala pa no. Na-receive niya po ng kaisunan. Wala lang mo siguro ang ginunahuna sa Ginoo nga ipiyal niya nato o sa atong ginunahuna nga gusto nato nga maangkon. Kaya ang Ginoo nag-inom siya, nagpiyal siya sa mata ko sa sumala sa ilang katapos. Ano ba na-iyon siya sa Matthew 25? Katong gipilan ng 5 talents, 2 and 1 talent. Ang mata ko sa gipialan sumala sa iyahang katapos. Muna ka dili tapahiyas ng kaisunan. Na idato na ay kubre. Hindi man taparihas. Na may ipialan ng isara. Ang importante, ang isang pag-isara ng ipiyal sa tuwa, igamit na to mga kaisunan. Dare to ask for more. Muna ang salis mga kaisunan. Dare to ask for more. Kung sa giingon, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Taupon mo ako o ako matubag nimo, magpakita kanimo dagko o katingalahan mga utang nga wala mo desire. So makaisunan ang challenge sa atua. So in short, akong i-review makaisunan as a conclusion. Let's review. First key, aron nadawat na to ang spiritual blessings is prioritize your daily time with God. I hope makita ko na gikan sa mga bataan diya sa gawas, mga ginikanan. Gikan karon himuon na to ang commitment sa Ginoo. Prioritize your daily time with God. Busy man gyud ka, pero before ta mo ambak sa atong balay aron matos tong trabaho, unahon nato ang Ginoo in the morning. Number 2, remove form, pretense, and riches. Kaya mauni siya ang mga baba nga dili tabubuan sa panlangin. I-remove nato ang formalan pagpakaroon ingnon o ang mga bridges, spiritual bridges sa atong kinabuhi. And third is ask and keep on asking. Kaya kung mapadayon lang kita pangayo makaisunan, malipay ang Ginoo kay buot ipasabot giila nato siya nga siya ang atong Dios ug nagsalig ta nga siya muhatag busa na ngayta. Then number 4, yield in faith to God's word and not your feelings. So nakisaad ang Ginoo diya sa Bible. Sa dihang kita nangayo, nangayo ta sumala siya kabuoton, then mosalig ta sa iyang pulong. Dili magsalig sa atong kaugalingon nga pagbati. Nang hinaon ko nga ang atong pagtuon karon na enlighten nato kung saan nato aron kita mahimong tapos ug mudawat sa espirituhalong panlangit everyday o kita magamit sa emulator ug maandam pagbalik ni Jesus ang Dios ng panlangit. Amen.